Isang magandang araw mga kasama. Ngayon po ay darako tayo sa ating LAC session para sa ating Learning Delivery Modalities course o LDM2 for Teachers. Ang ating pong paksang pag-aaralan ay tungkol sa Module 2 na ang paksa ay Most Essential Learning Competencies. Pagkatapos pong ma-introduce ang course natin sa Module 1, ay magsisimula po tayo naman sa pangalawang module na ang pamagat ay Understanding of the Most Essential Learning Competencies o tinatawag po nating MELCs. Inaasahan po natin na mapapalakas yung ating pangunawa sa module po na ito. Ang ating pong LAC session ay tatalakay sa development ng MELCs at paano po mag-unpack at mag-combine sa pagbuo ng ating mga lesson plan. So, ang layunin po ng module na to, una ay explain yung background and development ng MELCs. Kalawang layunin ay unpack the MELCs. Pangatlo ay combine related competency into learning objective. So, ano naman po yung ating mga key topics or concepts? Meron po tayong curriculum standards, essential learning competencies, desirable learning competencies, at enduring knowledge. So ito po yung ating mga resources na required sa atin: development and design of MELCs, learning area, yung ating pong curriculum guide, and corresponding list of MELCs, tsaka po yung ating study notebook. Ating activity 1, so meron po tayong sasagutan na reflective question na isusulat natin sa ating study notebook. Activity po na ito ay may kaugnayan sa kasalukuyang pandemya na nararanasan po ng ating bansa. So sasagutin po ng mga guro kung paano ba ito nakaapekto at ano yung mga concern na dapat ma-solve ng mga teachers. Kasama rin po dito yung pagtalakay sa problema kinakaharap po ng ating curriculum na naging congested na lagi pong problema ng mga guro ayon po sa pananaliksik ni Andaya 2018. So ayan po, tatanungin po tayo kung agree ba tayo sa kanyang observation. So ano po ba yung development and design of the most essential learning competencies or tinatawag nating MELCs? So, ang rationale niya po ay ito ay tungkol sa paglaganap po ng COVID-19 sa buong bansa. Dahil nga po sa patuloy po na paglaganap ng COVID-19 sa kasalukuyan ay naapektuhan po yung ating edukasyon. Kaugnay po nito ang kagawaran po ng edukasyon ay nag-come up sa most essential learning competency na sa ngayon po ay nationwide na po natin gagamitin sa ating mga paaralan. Essential learning competencies, ito po yung mga pangunahing kailangan po ng mga mag-aaral. So, ito po yung nagbi-build ng kanilang skills para ma-equip yung ating learners sa bawat grade level at sa kanilang pag-usad sa kanilang pag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12. Most essential learning competency po ay nakafocus doon sa kung ano yung kailangan ng bata para ma-build up po yung kanyang skill at ma-equip siya ng knowledge and skills para po sa kanyang lifelong learning. So sa kabilang dako po meron naman tayong tinatawag na desirable learning competency. So ito naman po ay nakatutulong para ma-enhance yung education po natin ng mga bata, pero hindi naman necessary na mag-build ng foundational skills. So, sa madaling salita po, yung most essential learning competency, ito lang po yung pinaka basic skill na dapat matutunan ng bata at magamit niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po sa dami ng competency ay pinaikli siya o ibinuod siya para mapili lamang yung pinaka mahalagang learning competency na kailangan talaga ng isang bata o ng isang mag-aaral. Kasama
Mula po doon sa pagkarami-rami na essential learning competency po natin per quarter, ay nireduce po ito at tinawag nating most essential learning competencies. So, kailan po ba natin masabi na ang isang learning competency ay dapat i-retain? So, sabi po dito, if it satisfies the endurance of the criterion which greatly contributes to lifelong learning, it is a prerequisite skill to the next grade level. So, ayan po. So, i-retain lang po natin yung competency kapag siya ay prerequisite. Kailangang skill na matutunan ng isang mag-aaral bago siya lumipat sa isang baitang or next grade level. So, kailan naman po natin masabi na ang isang competency ay merged or clustered? So, kapag sila po ay may same objective or learning intention na pwede naman nating i-combine into one comprehensive learning competency. So, ayun po. So, sa madaling salita, halos parehas lang po sila ng intention or ng halos kahulugan po ganon, pero pwede natin siyang i-merge na lang o pag-isahin na lang. Kailan po natin masabi na ang isang learning competency ay dapat ma-remove or drop or i-replace, no? So, ito po, yung sabi dito, kapag ang isang objective po ay masyado siyang specific para sa isang learning objective. So, pangalawa po, dapat siya ay na-introduce na sa unang quarter o dapat siyang i-move naman sa panghuling quarter. So, sunod po ay kung paulit-ulit na po ito na competency at pwede naman siyang i-submerge po o ibuo na lang sa iba pang learning competency. Dito po mga kasama ay meron tayong sample ng curriculum guide at kung bakit siya ay mini-merge, dinadrop or nire-retain. Halimbawa po dito sa una, sa A, naunawaan ang konsepto ng komunidad. B, nasabi ang payak na kahulugan ng komunidad. Letter C, nasasabi ang mga halimbawa ng komunidad. So, ang MELC niya po or most essential learning competency ay naipaliliwanag ang konsepto ng komunidad. So, mapansin po natin na merge po yung tatlong competency kasi po halos parehas naman po siya ng kahulugan or sinasabi. So, ang rason niya po dito, sapat na ang isang kasanayang pampagkatuto upang maisakatuparan ang layuning maunawaan ang konsepto ng komunidad. So, dako naman po tayo sa drop na competency. So, kailan ba ito tinatawag na drop? So, ito po yung sample na drop na competency na ipakikita sa iba't ibang sining ang pagmamalaki sa mga natatanging kaugalian, painiwala at tradisyon ng iba't ibang lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Ang kanyang MELCs ay naipapamalas ang pagpapahalaga sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kultura gamit ang sining na nagpapakilala sa lalawigan at rehiyon, tulad halimbawa ng tula, awit, sayaw, pinta at iba pa. So, ang kanyang pong dahilan ay masyadong espesipiko ang nasabing kasanayang pampagkatuto, kaya ito pinalta ng mas komprehensibong LC or learning competency. Kaya ako naman po tayo sa science or agham. So, meron siyang halimbawa dito ng merge na competency. Ito po yung sample. A, describe sources of light and sound, heat, and electricity. B, enumerate uses of light, sound, heat, and electricity. So, ging-merge po yung dalawang competency. Ang lumabas dito sa most essential learning competency niya ay describe the different uses of light, sound, heat, and electricity in everyday life. So, ang reason niya po, the intention of the two learning competency is to lead the learners to identify and describe the various uses of light, sound, heat, and electricity. Next, dako po tayo sa drop. Describe different objects based on their characteristics such as shape, weight, volume, ease of flow. Classify objects and materials such as solid, liquid, and gas based on observable characteristics. So, yung kanyang most essential learning competency, classify objects and materials as solid, liquid, and gas based on some observable characteristics. So, yan po ito yung kanyang reason muna. Sabi dito, highlight
learning competency had already been introduced partly in earlier grades. Furthermore, it is also subsumed in the succeeding learning competency, which is lead the students to classify solid liquids and gases. Ayan po. So, kung na-introduce na po, ay hindi na dapat pang ilagay doon sa ating learning competency kapag na-introduce na ito sa earlier grades. Takbo naman po tayo sa retain. Ito. Describe the changes in the weather over a period of time. Ang MELCS niya ay describe the changes in the weather over a period of time. So, this learning competency is very important as it is both observable and enduring. The LC is also foundation for further lessons on weather and climate. Dito po mga kasama, ini-encourage po ang mga guro na i-contextualize po natin yung mga most learning competency upang lalo pong maintindihan at tumaas po yung antas ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Sa tulong po nito, ang ating mga Filipino learners ay makatitiyak na relevant and quality yung kanilang education po sa kabila po ng ating naranasang krisis dulot ng pandemya. So, para po sa activity 2 ng inyong LAC session, dito pa rin po sa most essential learning competency. So, meron po tayong mga question dito na dapat yung sagutan. Una, what are the general specific purposes of the development of MELCS? Number 2, how does curriculum review aid in the identification of essential learning competencies? Number 3, what is the difference between essential learning competencies and desirable learning competencies? Number 4, how were the most essential learning competencies identified? What were the decisions made in order to trim down the number of the essential learning competencies further? Number 5, what is the importance of the MELCS in ensuring the delivery of quality instruction? So, para naman po sa inyong activity 3, kayo po ay maghahanda ng copy ng inyong learning area ng original po na K-12 curriculum guide at corresponding list ng MELCS. So, ayan. Ito po may sample tayo ng table. Ito po yung table po na inyong gagawin. Sasagutan po dyan sa inyong study notebook. So, ayan po. Merge, clustered, retain, drop na learning competency. At ano naman po yung kanyang K-12 learning competencies at ano yung most essential learning competency. So, pipilapan po ninyo yung table na yan. Para naman po sa activity 4, in your LAC session, discuss and share your answers to activities 1 to 3 in this lesson. Discuss any questions about the MELCS that need clarification as well. Share your thoughts and let your co-teachers articulate their insights regarding your questions. Jot down all the insights shared in the discussion, including your own in your study notebook. So, ayan po. So, kayo po ay magdi-discuss at mag-share ng inyong mga sagot mula doon sa activity 1 to 3.